Sa bulwagan ng National Museum of Korea, ang mga elite mula sa chaebol corporations hanggang sa mga pinuno ng politika ay naroroon, sabik na naghihintay sa makasaysayang sandali. Ang auction ng 1,000 taong gulang na tradisyonal na Korean ink wash painting. Ang mga bisita ay nagtaas ng tsampan, sabik na naghihintay sa sandaling masilayan ang obra maestra, dahan-dahang hinila ang kurtina. Sa sandaling ang lahat ay huminga ng malalim, ang hindi inaasahang nangyari, ang frame ay ganap na walang laman. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki na nakasuot ng itim na suit ang kalmadong naglakad sa bulwagan, may dalang lalagyan ng painting sa balikat, at may misteryosong ngiti sa kanyang labi. Sa mismong sandali na ibinuka ang kurtina, ginamit niya ang kanyang espesyal na kakayahan upang patigilin ang oras. At sa tahimik na mundong iyon, walang pakundangan niyang kinuha ang napakahalagang painting sa harap ng lahat. Nang makalayo ng ligtas, dahan-dahan siyang nagpitik ng daliri, at agad na bumalik sa normal ang lahat. Nang oras na iyon ay naglabas ng emergency broadcast ang telebisyon tungkol sa nawawalang pambansang kayamanan. Lumalabas, ang lalaking ito ay si John Woo. Siya ay itinuturing na striker ng Seoul, na may misteryosong kakayahang patigilin ang oras, na kumpleto niya ang napakaraming perpektong misyon na tulad nito. Matapos ang matagumpay na pagtatapos, bumalik si John Woo sa kanyang inuupahang silid sa basement. Ipinasa ang painting sa kanyang matagal ng kasabwat, Sim Yung-un. Sa silid ng matanda, ang mga istante ay puno ng mga sinaunang artifact na dinala ni John Woo, at tungkulin ni Myung-un na ibalik ang mga bagay na ito sa kanilang tamang lugar. Ipinabatid ni Myung-un na matagal nang expired ang kontrata sa pag-arkila ng silid at inutusan si John Woo na lumipat, na nagdulot ng kanyang pagkadismaya, ngunit napilitan siyang umalis. Kausap lang kanina bilang malapit na kasabwat, ngunit isang segundo pagkatapos ay pinalayas na sa bahay. Alas 5 ng umaga, sa kabilang panig ay ang ating bida. Nagising si Sun-a na nakasuot ng kulay rosas na pajama dahil sa tunog ng alarm clock. Kahit gustong-gusto pa niyang matulog, hindi maiiwasang simulan ang abalang araw niya. Si Sun-a ang may-ari ng gusaling ito, matapos mamatay ang kanyang ama ay iniwan sa kanya ang gusali kasama ang malaking utang. Pagkatapos huminga ng sariwang hangin sa rooftop, naging masigla si Sun-a. Siya ay nakasuot ng pink na striped shirt, blue jeans, at sumakay sa kanyang pulang electric bicycle upang simulan ang kanyang unang trabaho sa araw, ang paghahatid ng gatas. Ang hangin ng umaga ay nagpagalaw sa kanyang buhok, na nagpatunaw pansamantala sa mga alalahanin sa buhay. Ang kanyang maliwanag na ngiti ay parang unang sinag ng araw na tumatagos sa hamog ng umaga. Pagkatapos maghatid ng gatas, pumunta si Sun-a sa tindahan ng fried chicken para mag-part-time. Kahit pagod, lagi siyang nakangiti at masigasig na naglilingkod sa mga customer, kaya siya ay minamahal ng lahat. Sa kanyang pagsisikap, nakatanggap ng karagdagang gantimpala si Sun-a. Pagka-uwi pa lang niya, siningil na siya ni Park Soo-gwang, ang kanyang nagpapautang at nangungupahan, at iminungkahi ang pagtaas ng interes. Isang nakakapagod na araw ang nagwakas, ang pangulila sa ama, kalungkutan, at takot ay biglang bumalik, ang mga luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Kinabukasan, napilitan si Sun-a na itaas ang upa ng ibang nangungupahan upang mabayaran ang kanyang utang. Ngunit sa harap ng bawat nangungupahan, hindi niya kayang gawin ang balak na ito. Nadismaya, pumunta siya sa isang real estate agency upang magtanong tungkol sa presyo ng lupa at magparenta ng basement. Hindi niya alam na binayaran na si Park Soo-gwang, na sa katunayan ay utusan ng isang babaeng presidente, ang ahente para itago ang impormasyon tungkol sa pagtaas ng presyo ng lupa, upang pilitin si Sun-a na ibenta ang gusali. Sa sandaling ito, si John Woo, na pinatalsik at gumagala, ay dumating upang umarkila ng bahay. Tuwang-tuwa si Sun-a, parang nakahuli ng ginto, at dali-dali siyang inakay para tingnan ang silid. Sa una, humingi siya ng 700,000 won, ngunit sinabi ni John Woo na masyadong mahal at umalis na sana, ngunit dahil sa sobrang kailangan niya ng pera. Napilitan siyang sumuko at ibinaba ang presyo sa 500,000 won at sa huli ay nakapirma ng kontrata. Sa isa pang eksena, sa isang magulong silid, isang 5 taong gulang na babae ang nagpapahirap sa sakit ng tiyan, at sa tabi niya ay ang kanyang nag-aalalang kapatid na lalaki na nakatingin sa kanya. Bagaman takot na takot, dahil sa sakit ng kanyang kapatid na babae, napilitan ang batang lalaki na humingi ng pera sa kanyang ama na lasing at bayolente upang makabili ng gamot. Ngunit tulad ng inaasahan, agad siyang sinigawan ng kanyang ama at sinubukang saktan. Biglang bumalik ang oras, mabilis na kinuha ng batang lalaki ang pera at tumakbo palabas. Ibig sabihin, may kakayahan siyang ibalik ang oras at lahat ng ito ay sinusubaybayan ng mga receiver, na mga espesyalista sa pangangaso ng mga taong may kakayahan. Ang mga receiver ay may tungkuling hanapin ang mga taong ipinanganak na may mga espesyal na kakayahan at ibalik sila sa Diyos upang matugunan ang ilang pagkakamali ng Diyos. Dahil walang sapat na pera para bumili ng gamot, hinaluan ng batang lalaki ang pera ng may-ari ng tindahan ng prutas. Nang matuklasan, agad niyang ginamit ang kanyang kakayahan upang ibalik ang oras at makuha ang pera. Ngunit habang tumatakbo, nakabanggaan niya ang isang receiver na paparating upang hulihin siya. Sa harap ng receiver, wala nang epekto ang kanyang kakayahan. Kahit nakiusap ang batang lalaki, kinailangan pa rin siyang dalhin ng receiver upang makilala ang tinatawag na Diyos. Sa panig na ito, sa wakas ay lumipat na si John Woo sa basement.
Nagtanong si Sun A tungkol sa kanya nang may pagtataka, at habang nag-uusap sila, dumating si Park So-gwang upang maningil ng utang, na halos ikabaliw ni Sun A. Nagmadali si Sun A upang magtrabaho ng part-time. Pagsapit ng gabi, umulan ng malakas sa labas. Biglang nagising si Jeonwoo, may malabong imahe ng isang babaeng nakatalikod na lumitaw sa kanyang isip. Kinuha ni Sun A ang order sa paghahatid ng pagkain, at nagmaneho ng kanyang electric bicycle sa ulan at hangin. Ang tubig ulan ay lumabo sa kanyang paningin, at ang malakas na hangin ay nagpatumba sa kanyang maliit na katawan. Sa huli, pagkatapos ng isang nakakapagod na araw ng trabaho, si Sun A ay bumagsak sa kanyang bisikleta dahil sa pagod. Ang sakit ay nagpamulat sa kanya, patuloy ang pagdugo ng sugat, ngunit hindi niya ito pinansin, baliw na pinulot lamang ang mga piraso ng manok na nahulog sa lupa. Si Sun A ay namumulot ng manok sa ulan nang bigla siyang huminto, tinawag ang kanyang ama at umiyak. Ngunit sa sandaling ito, isang truck ang bumibilis patungo sa kanya. Sa sandaling malapit ng bumangga, biglang lumitaw si Jeonwoo, na pinatigil ang oras. Ang mga patak ng tubig ay bumulwak, ang mga butil ng ulan ay nakatayo sa ere, ang mundo ay naging napakatahimik. Ibinaba ni Jeonwoo ang kanyang payong, dahan-dahang lumakad patungo kay Sun A, at sinubukang hilahin siya papalayo sa panganib. Ngunit nang hawakan niya si Sun A, nangyari ang hindi inaasahan, nakawala siya mula sa paghinto ng oras, nagulat na tumingin kay Jeonwoo at tinanong kung paano niya ito ginawa. Sa sandaling ito, hindi rin gaanong nagulat si Jeonwoo. Nagulat si Sun A na tumayo, lumapit kay Jeonwoo na natataranta. Curious at excited siyang nagtanong kung isa ba itong salamangkero. Hindi pa rin makapaniwala si Jeonwoo na ang babaeng ito ay maaaring umiral sa kanyang nahintong oras. Sinubukan niyang patigilin muli ang oras at kinumpirma na si Sun A ay talagang nakakagalaw sa kanyang frozen na time-space. Pagka-uwi, pareho silang nalunod sa pag-iisip. Curious na hinulaan ni Sun A ang propesyon ni Jeonwoo. Samantala, hindi niya alam kung paano haharapin ang hindi inaasahang sitwasyon, paikot-ikot siya at hindi makatulog. Bumalik si Jeonwoo sa paggawaan ni Myung-on upang ibalik ang sinaunang painting. Nang makita siyang balisa, biniro siya ni Myung-on ng ilang salita. Huminto si Jeonwoo sa kanyang trabaho, nalulunod sa pag-iisip. Unti-unti niyang napagtanto na ang babaeng maaaring pumasok sa kanyang oras ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa kanyang puso na matagal ng tahimik. Natuklasan ni Myung-on na isang mahalagang badhas tattoo mula sa Baekje Dynasty ay malapit ng ipagbili sa black market. Nagpasya si Jeonwoo na pigilan ang transaksyon ito at ibalik ang estatwa sa liwanag. Ni Moon Jeonwoo, biglang lumitaw siya sa pinangyarihan, pinatigil ang oras, at pagkatapos ay pumunta sa istasyon ng pulisya upang ipatawag ang mga opisyal para harapin ang kaso. Nakumpiska ang estatwa at dinala sa istasyon. Sa oras na ito, si Kim Sun A ay nagtatrabaho sa tindahan ng manok, nakita niyang huminto ang mga kamay ng orasan at alam niyang pinatigil na naman ni Moon Jeonwoo ang oras. Umuwi si Kim Sun A sa gabi upang iwasan ang kanyang nagpapautang, at nagkataong nakita rin niya si Moon Jeonwoo na kakauwi lang. Hindi mapigilan ang kanyang kuryosidad, pumasok siya sa madilim na silid ni Moon Jeonwoo upang magtanong tungkol sa nangyari kaninang araw. Malamig na hindi sinagot ni Moon Jeonwoo ang kasigasigan ni Kim Sun A, sa halip ay sinabihan lang siya na huwag ibunyag ang kanyang kakayahan. Pagbalik sa kanyang silid, lalong nagalit si Kim Sun A habang iniisip ang malamig na pag-ugali ni Moon Jeonwoo. Sa sandaling iyon, nakita niya ang poster ng isang fantasy novel writing contest sa dingding, nagliwanag ang kanyang mga mata at nakaisip siya ng isang matapang na ideya. Nitong mga nakaraang araw, may isang taong may kakayahang magbago ng anyo ang lumabas sa mga kalye ng Seoul. Pagkatapos ng bawat krimen, maaari siyang magbalakayo sa iba't ibang anyo upang makatakas sa paghabol ng pulisya. Lahat ng ito ay nasa paningin ng mga receiver, at ang taong ito na may kakayahan ay ang kanilang susunod na target. Ang pinuno na nakasuot ng puti ay nagpadala ng 2 pinakamahusay na bagong miyembro upang isagawa ang misyon na ito ng pangangaso na may pagsubaybay mula sa isang gold rank receiver. Sa ilalim ng asul na kalangitan ng Seoul, ang taong may kakayahang magbago ng anyo ay nasa paningin ng 2 receiver na nakaitim. Tahimik silang lumapit sa target, mabilis na napansin ng kriminal ang panganib at tumakas. Nang malapit na siyang mahuli, nagbago siya ng anyo bilang isang matandang babaeng nangongolekta ng basura. Muntik nang makapinsala ang 2 baguhang receiver sa isang inosenteng tao dahil hindi nila sinuri ang totoo na numero 8 sa pulso, ang tanda ng pagkakakilanlan ng isang taong may kakayahan. Sa kabutihang palad, nakialam agad ang gold rank receiver na pumigil sa trahedya. Pagbalik sa base, labis na pinagalitan ang 2 baguhang miyembro ng kanilang pinuno. Itinuro ng gold rank receiver na ang pangunahing dahilan ng kabiguan ay ang pagmamaliit ng pinuno sa kakayahan ng kalaban. Upang maipakita ang galit, ang pinuno ay nagtalaga ng gold rank receiver sa misyon ng pangangaso. Sa pamamagitan ng isang lihim na network, natuklasan ni Myung-on na ang Baekje, badhas tattoo, ay bumalik sa black market. Naunawaan niya na mayroong tiyak na impormante sa istasyon ng pulisya. Nagalit si Jeonwoo at nagpasya na bawiin ang estatwa at ilantad ang mga krimen ng mga sangkot na pulis. Sa dilim ng gabi, isang transaksyon ang nagaganap sa isang container warehouse.
Sa sandaling nagaganap ang transaksyon, si Sun A, na palihim na sumusunod kay John Woo, ay aksidenteng napadpad sa eskinita. Nataranta ang kriminal na pulis, inutusan ang dalawa pang kriminal na itali si Sun A at itutok ang baril sa kanya. Nanginginig na lumuhod si Sun A at nagmakaawa, ngunit walang pag-aalinlangan na pinindot ng pulis ang gatilyo. Nang lumabas ang bala mula sa baril, agad na dumating si John Woo at pinatigil ang oras. Ang bala ay nanatili sa ere, ilang pulgada lang ang layo mula sa noo ni Sun A. Pagkatapos suriin ang estatwa, dahan-dahang lumakad si John Woo patungo kay Sun A. Sa sandaling ito, nakaluhod pa rin siya sa lupa, takot na nakatingin sa kanya. Maingat na inalis ni John Woo ang bala at tinulungan si Sun A na tumayo. Sa daan pa uwi, hindi pa rin makapaniwala si Sun A. Malapit na sa pinto ng bahay, doon palang bumulwak ang kanyang damdamin, sinisisi si John Woo na mas inuna ang kaligtasan ng estatwa at hindi inisip ang kanyang buhay. Sa kabilang banda, tinanong ni John Woo kung bakit siya pumasok sa kanyang oras. Naghiwalay sila ng may samaan ng loob. Pagdating sa istasyon ng pulisya, nagkunwari si Police Officer Choi In-sub na walang nangyari at masayang nakipag-usap sa kanyang mga nasasakupan. Ngunit pagkatapos noon, isang anonymous na video na ipinalabas sa Gigi ang naglantad sa kanyang tunay na pagkatao. Lumabas na ni-record ni Moon John Woo ang buong pangyayari sa warehouse mula sa mataas na posisyon. Nang mapilitang lumuhod si Kim Sun A sa takot, hindi niya ito binaliwala, gustong-gusto niyang patigilin ang oras upang pigilan ang pulis na saktan siya. Ngunit hindi siya maaaring kumilos ng padalos-dalos, ang pagtatala lamang ng buong proseso ng krimen ang makakapagbigay ng ebidensya upang hindi makatakas ang mga kriminal. Itong mga nakaraang araw, patuloy na iniisip ni Moon John Woo ang pangyayari sa container warehouse. Nang maalala ang sakit na nadama nang makita si Sun A na nanganganib, napagtanto niya na hindi lamang niya napasok ang kanyang oras, kundi dahan-dahan din siyang nakapasok sa kanyang puso na matagal nang hindi gumagalaw. Nang gabing iyon, inanyayahan ni John Woo si Sun A sa kanyang basement room. Nagulat si Sun A na makita siyang tahimik na nagkukumpuni ng isang basag na florera. Ipinagtapat ni John Woo kay Sun A na ang kanyang tunay na trabaho ay ang pagpapanumbalik ng mga nasirang sinaunang bagay. Naniniwala siya na ang mga sinaunang bagay na iyon ay naglalaman ng mga alaala ng kanilang mga may-ari at kung maibabalik lamang ang mga ito, ang magagandang alaala ay mananatili roon. Sa huli ay naunawaan ni Sun A ang ginawa ni John Woo at humingi ng paumanhin sa kanyang kawalang galang sa paggambala sa kanya. Tinanggap ni John Woo ang paghingi ng paumanhin ni Sun A at iminungkahi na magtatag ng ilang patakaran para sa kanilang nahintong oras. Sa madilim na basement room, sa ilalim ng malabong puting ilaw, magkatapat na umupo ang dalawa at sinimulan ang pagtatatag ng mga patakaran para sa kanilang nahintong oras. Sa kasunduan, si John Woo, na may kakayahang patigilin ang oras, ay ang panig E, habang si Sun A, na maaaring umiral sa nahintong oras, ay ang panig B. Unang panuntunan, sa nahintong oras, kahit magkita, dapat magkunwari na hindi magkakilala, kahit makarinig ng ingay ay dapat magkunwari na walang alam. Ang pangalawang panuntunan, dapat abisuhan ng panig A ang panig B ng maaga tungkol sa oras at taga ng paghinto ng oras, upang makapagplano ang panig B. Kung hindi makapag-abiso ang panig E ng maaga, dapat itong magbigay ng tsaa at matamis sa panig B. Ang pangatlong panuntunan, sa lahat ng pagkakataon, dapat panatilihin ng panig B ang sikreto tungkol sa kakayahan ng panig E na patigilin ang oras hanggang sa kamatayan. Pagkatapos maitatag ang mga patakaran, gustong hilingin ni Sun A kay John Woo na gamitin ang kanyang kakayahan ng isang beses bilang kondisyon para panatilihin ang sikreto, ngunit tinanggihan niya ang hiling nito. Sa istasyon ng pulisya, isang matandang babae ang bumisita sa kanyang apong si Kang Chul-sung na nakakulong dahil sa pambubugbog. Nalaman niya na humihingi ang kabilang panig ng 1 milyong won bago pumayag sa pag-areglo. Hindi na gusto ng matandang babae na magbayad ng kompensasyon para kay Kang Chul-sung, na ikinagalit nito, mahigpit na hinawakan ang mga rehas at marahas na pinukpok. Nalilito ang matandang babae habang naglalakad sa mga lansangan nang bigla siyang nakaisip ng paraan para kumita ng pera. Sa meeting room ng Sinseong Company, ang presidente na nakasuot ng puting V-neck suit ay mahigpit at ambisyosong namumuno sa pulong. Natapos na niya ang pagbili ng 70% ng lupa sa gitnang lugar at ang natitirang 30% ay unti-unting kukunin. Sa 30% na hindi pa nabibili, ang gusali ni Sun A ay naging pangunahing target na kailangan niyang makuha. Si Park Seok-gwang, na sumusunod sa utos ng presidente, ay desididong unti-unting ubusin ang pera at lakas ni Sun A upang matulungan ang presidente na makuha ang gusali. Nang gabing iyon, kakauwi lang ni Sun A mula sa trabaho nang makita niya ang ahente na may dalang mga tao para tingnan ang bahay. Nang malaman niyang nagpapanggap na may-ari si Park Seok-gwang, nagalit siya at balak siyang puntahan para magpaliwanag. Ngunit nang makaharap na niya si Park Seok-gwang, nanghina si Sun A at pilit nang umiti para makipagkasundo. Hiniling ni Park Seok-gwang na bayaran niya ito kinabukasan ng umaga, o kung hindi ay idedemanda niya ito sa korte. Wala nang nagawa si Sun A kundi sumang-ayon. Umupo si Sun A sa ilalim ng gusali at gumawa ng mga manika hanggang sa nakatulog siya, ngunit nang maisip niyang maaaring maagaw ang gusali, nagising siya.
Nang makita si Joon-woo na pauwi, naisip niya humingi ng tulong sa kanya upang patigilin ang oras para magkaroon siya ng oras na magtrabaho ng part-time, ngunit hindi siya sumagot. Kasabay nito, nagsimula si Joon-woo na magtaka kung bakit kailangan ni Sun-a na magsikap ng husto para kumita ng pera. Habang lumalalim ang gabi, ang mga nangungupahan at ang may-ari ng tindahan ng manok ay tumulong kay Sun-a na gumawa ng mga manika at magbalat ng bawang para kumita ng pera. Lahat ay pagod na pagod. Bahagyang umiti lang si Park Seo-gwang nang makita ang eksenang ito. Nagising si Joon-woo nang biglaan mula sa isang panaginip kung saan may isang babaeng nakatalikod na buong pagmamahal na humihingi ng tulong sa kanya. Nitong mga nakaraang araw, mas mahirap siyang makatulog kaya nagpasya siyang maglakad-lakad sa labas. Nagkataon niyang nakita si Sun-a na pagod at malapit ng matumba, dali-dali niyang sinuportahan ang ulo nito sa tumpok ng mga manika. Nang magising si Sun-a, nagulat siyang napansin na tapos na ang mga manika at nakabalot na ng maayos at nabalatan na rin ang lahat ng bawang nang hindi niya alam na lahat ito ay gawa ni Joon-woo. Ang taong may kakayahang magbago ng anyo ay nagkaroon na naman ng krimen. Sa pagkakataong ito, pagkatapos humalo ng pera, nagbago siya ng anyo bilang isang batang lalaki at matagumpay na nakatakas. Ang eksenang ito ay sinubaybayan ng mga receiver. Napagtanto nila na hindi ito madaling kalaban at inutusan ang gold rank receiver na hanapin at hulihin ang taong ito na may kakayahang magbago ng anyo. Nais ni Park Seo-gwang na pilitin si Sun-a na isuko ang gusali kaya nagpasya siyang bigyan ito ng leksyon. Habang nililinis ni Sun-a ang sasakyan niya, inayos ni Park Seo-gwang ang mga nakamaskara na tao upang tangkain siyang kidnapping. Sa kabutihang palad ay mabilis na nakatakas si Sun-a. Inakala ni Park Seo-gwang na pagkatapos ng gulat na ito ay matatakot si Sun-a at susuko na sa gusali. Ngunit sa halip ay wala siyang balak na gawin iyon at tinawag pa siyang bastos. Dahil sa galit, sinampal niya ng malakas si Sun-a at ang eksenang ito ay nasaksihan ni Joon-woo mula sa malayo at nagsimula siyang makaramdam ng awa. Galit na inayos ni Park Seo-gwang ang ikalawang pagtatangka sa pagdukot. Habang hinahabol si Sun-a, pinatigil ni Joon-woo ang oras para sa kanya. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Sun-a sa bisig ni Joon-woo, umiiyak dahil sa takot at sama ng loob. Umabante si Joon-woo, hinayaan si Sun-a na sumandal sa kanyang dibdib habang umiiyak, sinasabi sa sarili na ang kanyang oras ay tila palaging nakatuon sa kanya at unti-unti niyang naiintindihan ang kanyang damdamin para kay Sun-a. Nang hapong iyon, sa lilim sa rooftop, tinanong ni Joon-woo si Sun-a kung bakit kailangan niyang magsikap ng husto para kumita ng pera. Sa huli ay sinabi ni Sun-a ang totoo, noong siya ay nasa high school pa. Humiram ang kanyang tiyuhin ng 70 milyong won kay Park Seo-gwang, isang usurero. Dahil sa kabutihan ng kanyang ama, umayag siyang gawing collateral ang gusaling ito, ngunit nawala ang kanyang tiyuhin. Mula noon, kailangan niyang magtrabaho ng husto upang mapanatili ang gusali. Paulit-ulit na pinayuhan ni Sun-a ang kanyang ama na isuko na lang, ngunit matigas pa rin siyang tumanggi na ibenta ito. Dahil dito, lagi siyang nagtatampo sa kanyang ama. Hanggang sa kanyang ika-negatibo 19 na kaarawan, sa pamamagitan ng liham na isinulat ng kanyang ama, naintindihan niya ang dahilan kung bakit ayaw ng kanyang ama na ibenta ang gusali dahil puno ito ng mga alaala ng kanyang lolo't lola, mga magulang at siya. Sa huli ay naintindihan ni Sun-a ang intensyon ng kanyang ama at nag-text ng paumanhin sa kanya na naghahatid ng pagkain. Ngunit tila ipinagkait ng tadhana, sa mismong kaarawan niyang iyon, ang kanyang ama ay nasangkot sa isang aksidente sa sasakyan at pumanaw, na nag-iwan ng malaking utang sa balikat ng maliit na dalagita. Sinimulan ni Sun-a ang kanyang 7 taon ng part-time na trabaho. Siya ay dating pang-5 sa buong paaralan, ngunit natapos lamang ang high school na walang pagkakataong makapagkolehiyo. Gayunpaman, patuloy siyang umasa na pagkatapos mabayaran ang lahat ng kanyang utang, magagawa niya ang kanyang mga nais. Nang gabing iyon, si Joon-woo ay nakahiga sa kama at nagbabasa, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na iniisip ang mahirap na buhay ni Sun-a at hindi maiiwasan ang sakit sa kanyang puso. Si Sun-a naman ay patuloy na ginugunita ang mga sandaling tinulungan siya ni Joon-woo at nakaramdam ng kakaibang tamis sa kanyang puso. Hindi makatulog si Joon-woo at tumakbo siya sa attic ni Sun-a. Nagulat siyang binuksan ang pinto at tiningnan siya. Sinabi ni Joon-woo na gusto niyang malaman ang tungkol sa kanyang utang, na lalong ikinagulat ni Sun-a. Kinabukasan ng umaga, inihagis ni Sun-a ang 2 malaking bag ng pera, na may kabuang 1.5 bilyong won kasama ang interes, sa mesa ni Park Seo-gwang, na nagpataranta sa kanya at nagmamadaling nag-type sa calculator. Nagtataka si Park Seo-gwang kung paano siya biglang nagkaroon ng napakaraming pera, at buong pagmamalaki namang sinabi ni Sun-a na nanalo siya sa loto. Kinuha ni Sun-a ang promissory note kay Park Seo-gwang, pinunit ito at inihagis sa ere. Sinabi ni Sun-a na hindi na siya kailangang yumuko, inilabas ang lahat ng kanyang pagkabigo at takot sa loob ng nakaraang 8 taon. Inilagay ni Park Seo-gwang ang lahat ng pera sa vault, ngunit nang suriin niya muli, ang vault ay walang laman. Sa katunayan, humiram si Joon-woo ng pera mula sa bangko para bayaran ang utang ni Sun-a. Pagkatapos ay pinatigil ang oras para kunin ang pera. Ang lola ni Kang Chul-sung, na may kakayahang magbago ng anyo, ay pumunta sa bangko upang magpadala ng pera sa kanyang suwail na apo.
Tiningnan niya ang kaunting balance sa account at ang mensahe ng paniningil ng utang ni Kang Chusong at hindi niya maiwasang bumuntong hininga. Pagkatapos magpadala ng pera, naglakad siya sa mga kalye at sinubaybayan ang dalawang receiver. Nakatayo si Sun A sa ilalim ng gusali, masayang pinagmamasdan ang lugar na kanyang naprotektahan. Sa sandaling iyon, dumating ang kanyang kaibigang si Kim Han-jong at magkasama silang pumunta sa isang tindahan ng fried chicken ng isang kaibigan para magdiwang. Sa piging, binalikan ng tatlo ang kanilang mga lumang alaala, ang tungkol kay Kim Han-jong na sumulat ng liham ng pag-ibig kay Sun A, at kung paano siya palaging nasa tabi niya nang mamatay ang kanyang ama. Ang mga alaala na iyon ay naging napakahalaga ngayon. Naglakad pa uwi sina Sun A at Kim Han-jong sa ilalim ng buwan, at nagkataong nakasalubong din nila si Jeon-woo na kakauwi lang. Nang makita sina Sun A at Kim Han-jong na magkasama, sinadya ni Jeon-woo na maging malamig. Hindi rin maintindihan ni Kim Han-jong kung bakit ganoon na lang ang init ng damdamin ni Sun A kay Jeon-woo. Sinundan ni Sun A si Jeon-woo sa basement, gusto niyang magdagdag ng detalye sa kanyang nobela, kaya patuloy siyang nagtanong tungkol sa trabaho nito sa pagpapanumbalik ng mga antigo. Pagbalik sa kanyang silid, sinimulan ni Sun A na isulat ang nobela na pinamagatang I ang mahiwagang restorer na kayang patigilin ang oras. Sa mga detalyeng ibinigay ni Jeon-woo, lalong naging kaakit-akit ang kwento. Paminsan-minsan ay naaalala ni Jeon-woo ang ngiti ni Sun A at nakaramdam siya ng kaunting tamis sa kanyang puso. Ang babaeng kriminal na may kakayahang magbago ng anyo ay muling kumilos. Habang nakakapit ang kanyang braso sa isang lalaking nasa edad na papasok sa elevator, nakilala siya ng isang lalaking nalinlang noon at hinabol siya. Nagmamadali ring humabol ang baguhang receiver. Sa huli ay nakasalubong ng babaeng kriminal ang isang estudyante, at dali-dali siyang nagbago ng anyo bilang babae upang makatakas. Hinawakan ng baguhang receiver ang estudyante at sinuri ang kanyang pulso, ngunit hindi nakita ang totoo na numero 8. Nagulat sila sa gold rank receiver at naghinala na mayroong ibang taong may kakayahan na umiiral, ngunit walang sinabi ang gold rank receiver, tahimik lang siyang umalis. Sa isang karaoke room, sinisingil si Kang Chusong ng empleyado. Sa gitna ng kanyang paghihirap, nakita niya ang taong dating nalinlang sa kanya na dumaan sa labas. Sumugod si Kang Chusong sa silid ng taong iyon at aksidenteng napatay siya. Dali-dali siyang tumakas, nagbago ng anyo sa banyo at tumakas. Pagka-uwi, nataranta si Kang Chusong na hinugasan ang mga mansa ng dugo sa kanyang mga kamay at ipinagtapat ang totoo sa kanyang lola. Sinampal siya ng kanyang lola ng 2 beses at narinig ang sirena ng pulis sa labas. Sinabihan niya si Kang Chusong na mabilis na tumakas sa likod na pinto at sinabihan siya na huwag nang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Paglabas ni Kang Chusong sa likod na pinto, agad siyang napigilan ng mga baguhang receiver, kinuha ang kanyang kapangyarihan at naglaho. Sa sandaling iyon, nakontrol na rin ng gold rank receiver ang lola ni Kang Chusong, na mayroon ding kakayahang magbago ng anyo, at dinala siya. 20 taon na ang nakalipas, dahil sa pagiging bata pa ni Kang Chusong at bagong namatayan ng magulang, pinayagan sila ng gold rank receiver na mabuhay. Ngunit sa paglipas ng mga taon, inabuso ni Kang Chusong ang kanyang kapangyarihan, na nagpabago sa balanse ng mundo ng tao, kaya sa pagkakataong ito ay kailangan nilang dalhin ang dalawa sa tabi ng Diyos. Nagpapalit si Moon Jeon-woo ng mga lumang painting sa paggawaan ni Myung-won. Nang makita siyang mukhang hindi maganda, nag-aalala si Myung-won at tinanong si Han. Sinabi ni Moon Jeon-woo na madalas siyang managinip ng parehong panaginip kamakailan, at pinaghihinalaan niya na hindi ito panaginip kundi ang kanyang mga alaala. Nang marinig ito, nag-alala si Myung-won. Naglakad si Moon Jeon-woo sa mga lansangan na naghahanap ng nawawalang alaala. Nang makita niya ang isang asul na pulsera sa isang tindahan ng alahas, nahilo ang kanyang ulo at bumalik ang mga piraso ng alaala. Nang magkamalay, nagmamadali si Jeon-woo na pumasok sa tindahan para bilhin ang pulseras, ngunit sinabi ng may-ari na mahirap itong makuha kaya hindi niya ibinebenta. Wala nang nagawa si Jeon-woo kundi iwanan ang kanyang numero ng telepono at umalis. Nang dumaan ang gold rank receiver sa tindahan ng alahas, isang matalim na tunog ang tumagos sa kanyang pandinig. Sa gitna ng sakit, malabo niyang narinig ang boses ng isang maliit na babae na tinatawag ang kanyang ama. Paglingon niya, nakita rin niya ang asul na pulseras na iyon at nagpasya siyang pumasok sa tindahan upang magtanong tungkol dito. Sa sandaling ito, huminto ang oras at bumalik si Jeon-woo upang kunin ang pulseras. Lahat ng ito ay nasa paningin ng gold rank receiver at palihim niyang sinundan si Jeon-woo habang papalabas. Pumunta si Jeon-woo kay Myung-won upang magtanong tungkol sa pulseras, ngunit sinabi lang niya na ito ay ordinaryong pulseras. Sa ibaba ng gusali, nakasalubong ni Jeon-woo si Sun A at humingi ng paumanhin dahil hindi siya nag-abiso tungkol sa paghinto ng oras ngayong araw. Masaya si Sun A kaya mapagbigay siyang pinatawad siya. Si Kim Han-jong, na tumutulong kay Sun A na magtulak ng cart, ay dumating din masigasig na ipinakilala ni Sun A ang dalawa sa isa't isa, ngunit parehong tahimik sina Jeon-woo at Kim Han-jong. Ang lahat ng ito ay sinusubaybayan ng gold rank receiver. Maaga pa lang, hinila na ni Sun A si Park Sogwang palabas ng bahay. Hindi na niya matiis ang presensya nito kahit isang minuto pa.
Nagdahilan si Park Seo-gwang na biglang nawala ang kanyang pera upang hindi umalis. Pinunit ni Sun-a ang promissory note at may kumpiyansang nakipagtalo sa kanya. Nagkunwari si Park Seo-gwang na gumulong sa lupa, sinabihan siyang tumawag ng pulis o hiwain siya, na nagpatawa at nagpagalit sa mga tao. Sa sandaling ito, bumaba si Kim Han-jong, at tawa si Sun-a na humingi ng tulong. Ngunit nilagpasan lang ni Kim Han-jong si Park Seo-gwang, gumawa ng masamang mukha at umalis, naiwan si Sun-a na walang magawa. Sa oras na ito, bumaba ang nangungupahan sa room 201 na may galit na mukha na nagsasabing makakatulong siyang hiwain si Park Seo-gwang. Habang sina Sun-a at Park Seo-gwang ay nagtataka pa, kinuha ng nangungupahan sa room 201 ang isang tuwid na ruler mula sa bahay na nagpataranta kay Park Seo-gwang at nagpatakbo. Naalala ni Sun-a na hindi pa nababayaran ang management fee ng room 201 kaya sinundan niya ito sa loob ng silid. At nagulat na natuklasan na ang mataba, mukhang mabangis, at malamig na mid-age na lalaking ito ay nangongolekta ng mga stuffed animal. Pagkatapos ng ilang maikling pag-uusap, tahimik na umalis si Sun-a na nagtataka. Ang taong nasa room 201 ay pumunta pagkatapos sa simbahan upang manalangin, taimtim na nagsisisi sa kanyang magaspang na pag-ugali kaninang umaga. Pagkatapos manalangin, nanatili pa siya upang linisin ang simbahan at nagbigay ng laruan sa isang umiiyak na batang babae. Bumalik si Sun-a sa rooftop pagkatapos maghatid ng gatas. Nagulat at masaya nang makita si Jeon-woo na naghihintay doon. Binigyan siya ni Jeon-woo ng isang maliit na piraso ng papel na naglalaman ng oras na hihinto ang oras sa linggong ito. Nakita ni Jeon-woo si Sun-a na padalos-dalos na nagbukas ng takip ng lunchbox, lihim na nag-iisip ng masama sa kanyang puso at umalis. Habang bumaba siya sa hagdan, nakasalubong niya si Kim Han-jong na paakyat at nagbatyan sila. Kinuha ni Kim Han-jong ang lunchbox ni Sun-a at kumain, at tinanong kung gusto ba niya si Jeon-woo. Tuwang-tuwang sinabi ni Sun-a na gwapo si Jeon-woo, kaya't hindi masaya si Kim Han-jong na ibinaba ang lunchbox at umalis. Nang gumabi, masayang umuwi ang taong nasa room 201 matapos ang kanyang trabaho sa araw. Pagdating sa ibaba, nakasalubong niya si Park Seo-gwang at ang kanyang mga tauhan. Nakilala ng isa sa mga tauhan ang taong nasa 201 bilang si Myung-won, ang dating pinuno ng action team ng Sangcheon-gang na nawala 2 taon na ang nakakaraan, isang tunay na manlalaban. Itinanggi ng taong nasa 201 ang kanyang pagkakakilanlan at umalis. Narinig ni Park Seo-gwang mula sa kanyang mga tauhan na ang Sangcheon-gang ay nabuwag ng pulisya. Ang pinuno ng Sangcheon ay palaging naghihinala kay Myung-won na isang traidor na impormante, kaya hinahanap pa rin niya si Myung-won upang maghiganti. Napagtanto ni Park Seo-gwang na maaari niyang samantalahin ang sitwasyon ni Myung-won upang magsagawa ng isang malaking operasyon. Kinabukasan ng umaga, kumatok si Park Seo-gwang sa pinto ni Myung-won upang makipag-usap. Gusto niyang gumanti si Myung-won kay Sun-a, o kung hindi ay ibubunyag niya ang address ni Myung-won sa Sangcheon. Biglang naging mabangis ang mga mata ni Myung-won, ganap na kakaiba sa kanyang banayad na anyo sa simbahan. Hinawakan niya sa lieg si Park Seo-gwang at tinawag itong duwag, pagkatapos ay umalis. Nagalit si Park Seo-gwang dahil sa pagbabanta at agad na tinawagan ang kanyang mga tauhan upang makipag-ugnayan sa Sangcheon. Bumalik si Myung-won sa kanyang silid, tahimik na tinitingnan ang larawan ng isang maliit na batang babae. Pagkatapos ay nagsuot ng itim na suit at dumalaw sa libingan ng maliit na babae na may malambing at malungkot na tingin. Pumunta si Park Seo-gwang at ang kanyang mga tauhan sa opisina ni Sangcheon upang ibunyag ang kinaroroonan ni Myung-won at pagkatapos ay dinala ang mga tao ni Sangcheon kay Myung-won. Nag-usap ang mga tauhan ni Sangcheon kay Myung-won na dating kanilang pinuno. Sinabi ni Myung-won na personal niyang pupuntahan ang pinuno upang ayusin ang lahat. Nagkataong narinig ni Sun-a ang usapan habang naglilinis ng sasakyan sa ilalim ng gusali at nalaman niyang dating miyembro ng gang si Myung-won. Nag-usap ang dalawa sa rooftop at isinalaysay ni Myung-won ang buong pangyayari kay Sun-a. 2 taon na ang nakakaraan, si Myung-won ang kanang kamay na labis na pinagkakatiwalaan ni Sangcheon. Ngunit minsan, sa isang pagkakataon ng paniningil ng utang, dinala ni Myung-won ang kanyang mga tauhan upang nakawin ang pera para sa medikal na paggamot ng anak na babae ng isang may utang na direktor. Pagkatapos ay aksidente niyang nalaman na ang direktor ay nagpakamatay na nag-iwan ng isang naghihingalong anak na babae. Si Myung-won, na likas na mabait at marangal, ay nakaramdam ng matinding pagsisisi at pagkatapos ay sinubukan niyang pumunta sa ospital upang alagaan ang maliit na batang babae at unti-unti silang naging malapit na parang mag-ama. Si Myung-won ay palaging masipag, ngunit dahil kailangan niyang alagaan ang maliit na batang babae, marami siyang oras at enerhiya na nakatuon doon, at maraming beses niyang napabayaan ang trabaho ng kanyang pinuno. Patuloy na nagtitiwala si Sangcheon kay Myung-won na parang kapatid, kahit na napansin niyang marami siyang pagbabago kamakailan, pagkatapos ng ilang paalala ay nagtiwala pa rin siya at ipinagkatiwala ang lihim na libro kay Myung-won. Noong oras na iyon, patuloy na nagriring ang telepono ni Myung-won at nang tumakbo siya sa ospital, patay na ang maliit na batang babae. Sa kanyang huling liham, isinulat ng maliit na batang babae na mabait si Myung-won at nais niya itong mamuhay ng maayos. Umiiyak si Myung-won na nakaupo sa malamig na silya sa labas ng morgue nang arestuhin siya ng pulisya, at dahil doon ay nawala rin ang libro.
Lubos na naawa si Sun A nang marinig ang kwento ni Myung-won at naintindihan niya kung bakit napakaraming stuffed animals sa kanyang bahay. Iyon ang mga bagay na binili niya para sa namatay na maliit na batang babae at sa mga bata sa ampunan. Nang araw na iyon, nakasuot si Myung-won ng maayos na damit at handa nang lumabas, nakita niya si Sun A nakakauwi lang sa ilalim ng gusali. Nang makita niyang mukhang maganda ang mood ni Myung-won, nahulaan ni Sun A na naayos na niya ang lahat. Dumating si Myung-won sa opisina ni Sang Cheon, hinalikan ang kanyang nakatatandang kapatid at yumuko, tulad ng dati. Malinaw na ang duwag na si Park Seo-gwang na nakaupo sa tabi ay hindi maintindihan ang kanilang pagiging magkapatid. Hiniling ni Sang Cheon kay Myung-won na ipaliwanag kung paano nabunyag ang lihim na libro, ngunit ayaw nang balikan ni Myung-won ang nakaraan at mali ang pagkakaintindi sa kanya, tahimik lang siyang nagtiis ng palo. Dumating si Sun A sa pagawaan ni Jeon-woo upang tulungan siyang palitan ang mga bumbilya, at habang nag-uusap sila ay nahulaan niyang pupuntahan ni Myung-won si Sang Cheon upang harapin ang kamatayan. Dali-dali niyang hiniling kay Jeon-woo na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang iligtas si Myung-won at tulungan ding ipaliwanag ang katotohanan kay Sang Cheon upang ang dalawang taong may malalim na damdamin ay magkasundo muli. Nang gabing iyon, umupo si Jeon-woo at Sun A sa bench sa ilalim ng gusali. Umiti si Jeon-woo kay Sun A dahil sa madalas niyang pakikialam sa mga bagay ng iba. Nagpasalamat si Sun A sa kanyang tulong at sinabing gusto niya siyang imbitahan sa isang masaganang hapunan, ngunit mumiti lang si Jeon-woo at tumanggi. Matapos umalis si Jeon-woo, seryosong lumapit si Kim Han-jong kay Sun A at sinabing gusto niya itong i-date. Ibinaba ni Sun A ang kanyang inumin, nagulat na tinitigan si Kim Han-jong. Sa mainit na sikat ng araw sa Seoul, si Sun A, na nakasuot ng maikling asul na damit, ay nakatayo sa ilalim ng gusali na naghihintay kay Kim Han-jong para sa kanilang date. Iba sa kanyang karaniwang inosenteng hitsura, mukha siyang napakalambing at mahiyain ngayon. Hindi maiwasan ang nangungupahan sa room 202 na purihin at biruin si Sun A. Nahihiyang yumuko si Sun A at mumiti. Biglang naalala na hindi pa nababayaran ng room 202 ang management fee kaya sinisingil niya ito. Muling binanggit ng room 202 ang kanyang anak na si Suuna at muling naging malambot ang puso ni Sun A. Sa sandaling iyon ay bumaba si Kim Han-jong at hinila si Sun A. Si Suuna, ang anak ng room 202 ay dating estudyante ng isang prestihiyosong art school. Ngunit 6 na taon na ang nakakaraan, ang pang-aabuso ng kanyang propesor at ang pagmamaltrato ng kanyang mga kamag-aral ay nagpabago sa kanya mula sa isang masigla at masayahin na tao tungo sa pagiging malungkot at mahiyain. At hindi siya lumabas ng kanyang silid sa loob ng 6 na taon. Upang hindi maramdaman ni Suuna ang kalungkutan, araw-araw na malakas na sinasabi ng kanyang ina ang kanyang mga kwento sa pamamagitan ng pinto. Sinimulan ni Sun A at Kim Han-jong ang kanilang date sa panonood ng pelikula. Tiningnan ni Kim Han-jong ang ibang mag-asawa sa sinehan na magkasama, at tumingin kay Sun A na abala sa panonood ng pelikula. Nang kumain na, masayang-masaya siyang kumain at umutot ng walang pagpipigil. Nang gabing iyon, pagka-uwi sa rooftop, disappointed na tinanong ni Kim Han-jong si Sun A kung mayroon ba siyang nararamdamang romantiko sa kanya, o kung pagkakaibigan lang ba ang nararamdaman niya dahil ang ginagawa lang nila ay ang karaniwang ginagawa ng mga magkaibigan. Akala niya ay gusto ni Sun A si Jeon-woo. Naalala ni Sun A ang mga pagkakataong nakilala niya si Jeon-woo, tila mayroong talagang kakaibang damdamin na iba sa ordinaryong pagkakaibigan. Nag-aayos si Jeon-woo ng mga antike sa lugar ni Myung-won at madalas siyang umiti. Nagtataka si Myung-won kung bakit mas madalas siyang umiti nitong mga nakaraang araw. Umiti si Jeon-woo at sinabing marahil ay dahil nakahanap siya ng isang mabuting may-ari ng bahay. Pinayuhan ni Myung-won si Jeon-woo na dumalo sa Thanksgiving ceremony sa art gallery kinabukasan. Ayaw ni Jeon-woo, ngunit napilitan siyang sumang-ayon para sa kanyang ikabubuhay. Naramdaman ni Jeon-woo na patuloy siyang tinititigan ng isang matandang babae sa bus, at sinundan siya ng matandang babae hanggang sa pintuan ng kanyang bahay. Sa huli ay hindi na niya matiis at tinanong kung bakit siya sinusundan ng matandang babae, at nagtatakang sinabi ng matandang babae na siya ang nangungupahan sa room 202. Napagtanto ni Jeon-woo ang kanyang pagkakamali at nagmamadaling humingi ng paumanhin. Nagustuhan ng room 202 si Jeon-woo dahil sa kanyang kagwapuhan, at pagka-uwi ay nilinis niya ang tirang pagkain ni Soo na habang nagkukwento tungkol sa kanyang nakitang gwapong lalaki na si Jeon-woo kanina. Kinabukasan ng umaga, dumating si Jeon-woo sa art gallery at nakita ang room 202 na nagwawalis, at pareho silang nahihiyang nagkunwari na hindi magkakilala. Habang nagwawalis ng pasilyo, nagreklamo si room 202 kay Jeon-woo dahil sa pagtatapon niya ng basura, at seryoso naman itong humingi ng paumanhin. Nang gabing iyon, habang kumakain ng ramen, binigyan siya ng room 202 ng bagong gawang scallion pancakes at mansanas, bilang paghingi ng paumanhin sa walang galang na paninisi niya kaninang umaga. Umiti si Jeon-woo at nagpahayag ng pasasalamat. Dumalaw ang mga kaklase ni Suona at ipinabatid na inireklamo na ang pang-aabuso ng propesor sa mga estudyante, at umaasa silang makalabas siya sa press conference upang ilantad ang krimen ng propesor. Alam ng room 202 na hindi pa nakakabangon ang kanyang anak mula sa pangyayari upang maiwasan ang karagdagang pinsala kay Suona.
Tinanggihan niya ang kahilingan ng dalawang kaklase, nananahimik ng siniraan si Suuna, at sinubukang protektahan ang kanyang anak. Matapos umalis ang mga kaklase ni Suuna, binalikan ng Room 202 ang nakaraan. Naaalala ang kanyang maganda at masiglang anak na babae noon na 6 na taon nang namumuhay ng nag-iisa, at labis siyang nasaktan. Tinawag niya ng malakas si Suuna para lumabas at makipagkita sa kanya, patuloy ang pagluha. Nasaksihan ni Jeon-woo ang eksenang ito habang nagbabalik ng mga plato. Umupo si Jeon-woo kasama ang Room 202 sa malaking upuan sa ilalim ng gusali. Isinalaysay niya ang kwento ni Suuna. Lumalabas na nangyari ang problema sa kanyang anak. Hindi lamang niya ito naintindihan kundi sinisipa niya si Suuna sa hindi tamang pananamit kaya siya ginambala ng propesor. Labis itong nakasakit kay Suuna at mula noon ay nanatili na lang siya sa kanyang silid sa buong araw. Nakinig si Jeon-woo sa kanyang pag-iyak at pinayuhan siya na taos pusong humingi ng paumanhin kay Suuna. Umuwi si Room 202, umupo sa harap ng pinto ng silid ni Suuna, taos pusong humingi ng paumanhin sa pagmamaliit sa kanyang anak noon. Nangako siyang susuportahan at poprotektahan niya si Suuna. Sa huli, binuksan ni Suuna ang pinto at lumabas, nagpa siya na hayagang ilantad ang masasamang gawa ng propesor. Magkahawak kamay na pumunta si Suuna at ang kanyang ina sa universidad pagkatapos ng 6 na taon, matapang na sinabi ang katotohanan sa harap ng mga mamamahayag. Gayunpaman, sinadya ng isang mamamahayag na binayaran ng propesor na gumawa ng chismis na noong taong iyon ay magkasintahan sina Suuna at ang propesor at sinisiraan niya ito. Sa harap ng masasamang tanong at pagbaluktot sa katotohanan, hindi na nakayanan ni Suuna at nagmamadaling tumakbo palabas ng silid. Nag-aalala si Room 202 na hinahanap si Suuna kung saan-saan. Umuho at hindi nakita ang kanyang anak kaya bumalik sa paaralan at sa huli ay natuklasan si Suuna na susubukan ng magpakamatay sa rooftop. Nakita ni Suuna at Jeon-woo ang Room 202 na natataranta sa harap ng pinto. Nahulaan ni Jeon-woo na may nangyari kay Suuna at dali-dali niyang sinabihan si Suuna na ihatid siya upang sundan ang babae. Buong pagmamakaawa na humingi ng tawad ang Room 202 kay Suuna na huwag magpakamatay. Umiiyak si Suuna na walang pag-asa, humihiling na huwag lumapit ang kanyang ina. Hindi rin gaanong nasasaktan at nawawala ng pag-asa ang Room 202 at balak niyang tumalon kasama ang kanyang anak. Sa sandaling malapit ng tumalon ang mag-ina, agad na pinatigil ni Jeon-woo ang oras at iniligtas ang dalawang nakalutang sa ere. Kasabay nito, inilabas ni Suuna ang recording tungkol sa propesor na humingi ng tulong sa mamamahayag upang maglagay ng maling akusasyon online. Umupo si Suuna at Jeon-woo sa rooftop habang umiinom ng soft drinks. Imunungkahi ni Jeon-woo na imbitahan siya ni Suuna para kumain, masaya naman itong pumayag. Sa sandaling iyon, nakita ni Kim Han-jong na may dalang pagkain para kay Suuna, ang matalik na ambiyan sa pagitan ng dalawa at hindi niya maiwasang makaramdam ng sakit. Si Myung-won, isang receiver, ay arbitraryong pumasok sa tahanan ng isang sibilyan at inireklamo ng kanyang mga kasamahan. Nagalit ang Diyos sa kawalang pagsisisi ni Myung-won at nagpasya siyang tanggalin ang kanyang posisyon bilang receiver at ipahayag ito sa publiko. Hiniling din ng Diyos sa mga receiver na agad na mag-ulat tungkol sa mga taong may mapanganib na kakayahan sa oras at hindi dapat kumilos ng mag-isa. Nakatayo si Suuna na nakasuot ng mascot costume sa harap ng tindahan ng manok upang akitin ang mga customer. Sa sandaling ito, nagring ang telepono na nagpapaalala sa kanya na mayroon siyang hapunan kasama si Jeon-woo ngayong gabi ng 6:00. Dali-daling hinubad ni Suuna ang kanyang mascot costume at ibinigay sa may-ari ng tindahan, nagmamadaling sumakay ng bus pauwi. Gayunpaman, kinailangan huminto ang bus para sa pag-aayos. Wala nang nagawa si Suuna kundi tumakbo, ngunit huli pa rin siya ng mahigit kalahating oras. Mas masahol pa, dumating si Jeon-woo sa tamang oras, ngunit hindi alam na kailangan niyang pumila para makakain. Kailangan tumayo ang dalawang kawawang tao sa dulo ng mahabang pila, at pagdating ng kanilang turn ay ubos na ang pagkain. Nagugutom, naglakad-lakad sila sa parke. Buong paghingi ng paumanhin si Suuna, si Jeon-woo na may pamilyar na malamig na mukha ay lalong nagpahiyaman sa kanya. Ipinaliwanag ni Jeon-woo na hindi siya galit at sinubukang umiti ng magalang. Kumalamang siya ni Suuna na nagpatawa kay Jeon-woo. Ibinigay niya ang kanyang sandwich sa kanya at nahihiya namang tinanggap ito ni Suuna. Sa sandaling ito, ipinabatid ng may-ari ng tindahan ng manok na mayroong malaking grupo ng mga customer na dumating sa tindahan, handa silang magbayad ng doble sa kanyang sweldo upang tawagan si Suuna na bumalik. Gustong-gusto ni Suuna na tanggapin ang alok, ngunit naisip niyang mas malulungkot si Jeon-woo kung iiwan niya ito, kaya tinanggihan niya. Nagpa siya ang may-ari ng tindahan na itaas ang kanyang sweldo sa 4 na beses upang akitin si Suuna. Mas lalo siyang naging interesado at naintindihan ni Jeon-woo na kailangan ni Suuna ng pera kaya sinabihan niya itong huwag mag-alala tungkol sa kanya at magtrabaho na lang. Masiglang bumalik si Suuna sa tindahan, ngunit nakita lamang niya na walang tao sa tindahan, lumabas na niloko ang may-ari ng tindahan. Kaya't nasira ni Suuna ang kanyang date at nawala ng 4 na beses na halaga ng kanyang sweldo, labis siyang nadismaya. Para gumaan ang loob ni Suuna, inanyayahan siya ng may-ari ng tindahan na kumain ng masarap na fried chicken. Ibinahagi ni Suuna sa may-ari ng tindahan ang fantasy novel na isinusulat niya na patuloy namang pinupuri ng may-ari ng tindahan.
unti-unti nang nahuhulog sa pag-ibig. Ngayong gabi ay maayos na nakasuot si Sun A para sa kanyang date kay Jeonwoo at aksidente niyang nabanggit si Jeonwoo ng maraming beses na nagpahula sa may-ari ng tindahan na unti-unti na siyang umiibig kay Jeonwoo. Sa sandaling ito, napagtanto ni Sun A na ang kanyang damdamin kay Jeonwoo ay tila masyadong halata. Si Park Seogwang ay nagdahilan na nawawala ang kanyang pera upang hindi umalis, kaya't kailangan ni Sun A na personal na paalisin siya. Ang matabang nangungupahan ay gustong gayain si Sun A na magboluntaryo sa ampunan kaya tinulungan niya ito at nagkasama silang nagpalakpakan. Tiningnan ni Sun A ang larawan kasama ang kanyang ama na naaalala siya, ang matabang nangungupahan ay umiiyak habang nakikiramay kay Sun A at hiniling din sa kanya na tulungan siyang alagaan ang mga bulag na ulila at labahan ang 100 kumot. Sina Sun A at ang matabang nangungupahan ay nagkasama na humingi ng tulong kay Kim Han-jong na labahan ang mga kumot, ngunit walang awa silang tinanggihan na naglagay kay Sun A sa isang awkward na sitwasyon. Sa sandaling ito, lumapit ang magandang babae sa room 202 at ang kanyang ina. Ang matabang nangungupahan ay nahulog ang loob sa magandang babae kaya iminungkahi niyang tulungan silang labahan ang mga kumot. Iyon din ang iniisip ni Sun A at pareho silang umiti at pumayag. Ginawa ni Sun A ang kondisyon na libreng management fee sa loob ng 3 buwan upang imbitahan ang magandang babae sa room 202 at ang kanyang ina na tumulong. Gayunpaman, naramdaman pa rin niyang kailangan niya ng mas maraming tao kaya, kasama ang kanyang tiyahin, kinumbinsi niya si Jeonwoo na sumali sa kanilang aktibidad. Nagkunwari si Jeonwoo na hindi maganda ang pakiramdam para tumanggi, ngunit sa huli ay hinila pa rin siya ni Sun A sa ampunan upang maglaban ng mga kumot. Kahit na sinabi ni Kim Han-jong na hindi siya tutulong, pumunta pa rin siya para tumulong. Tinulungan ni Jeonwoo si Sun A na isampay ang mga kulambo at magkatamisang nagkatinginan ang dalawa, lihim na kinukumpirma ang damdamin ng isa't isa. Umupo si Sun A sa isang maliit na sulok at isinulat ang kanyang fantasy novel na may nagliliwanag na mukha, matagumpay na nakakuha ng kuryosidad ni Jeonwoo. Nahihiyang isinara ni Sun A ang kanyang notebook, ayaw ibunyag ang nilalaman at si Jeonwoo ay nagawa lamang siyang suportahan. Sa ampunan, sina Kim Chae-yoon at Kang Chul-sung ay namuhay ng walang mga magulang. Si Kang Chul-sung ay binubuli ng kanyang mga kaklase dahil dito, at labis na nag-aalala si Kim Chae-yoon, ngunit kinamumuhian siya ng kanyang kapatid. Muling pinagtawanan si Kang Chul-sung ng kanyang mga kaibigan dahil wala siyang mga magulang, hindi na nakatiis at sinaktan ang kanyang kaibigan, na ikinagalit ng ina ng kanyang kaklase at balak idemanda ang ampunan. Upang humingi ng paumanhin, lumuhod si Kim Chae-yoon sa harap ng pinto ng silid ng ospital araw at gabi. Ang kapatid ng nabugbog na kaklase ay nagdala ng mga tao upang turuan si Kang Chul-sung ng leksyon at niloko rin si Kim Chae-yoon na pumunta sa lagusan at binugbog. Dahil sa kanyang espesyal na kakayahan, matindi siyang lumaban na nagpabugbog sa mga kalaban sa isa't isa. Sa kabutihang palad, dumating si Jeonwoo sa tamang oras, pinatigil ang oras at binuhat ang sugatang si Kim Chae-yoon. Sina Sun A at ang may-ari ng tindahan ay nagturo din ng leksyon sa mga babaeng estudyante. Ginamit ang video ng pambubuli nila sa mga estudyante para hikayatin ang ina ng kaklase na iurong ang balak na kasuhan ang ampunan. Dinala ni Kim Chae-yoon si Kang Chul-sung upang magpasalamat sa lahat. Si Park Seogwang ay may hawak ding malaking halaga ng pera mula sa kumpanya at balak sanang tumakas, ngunit nahuli siya ng mga tauhan ng presidente. Upang patunayan ang kanyang katapatan, binalak niyang kidnapin si Sun A, ngunit hindi siya pinagkakatiwalaan ng presidente. Personal siyang tinuruan ng leksyon at hiniling na dalhin ang bagong promissory note upang singilin si Sun A. Ang promissory note na ito ay personal na nilagdaan ng irresponsableng tiyuhin ni Sun A. Alam ng may-ari ng tindahan ng manok na hindi na kailangan ni Sun A na magtrabaho ng part-time upang bayaran ang kanyang utang kaya naghanda siya ng fried chicken at beer para sa kanyang pamamaalam. Bagaman matagal na siyang konektado sa tindahan, medyo nalulungkot pa rin si Sun A na umalis. Nakangiti at nakaramdam ng ginhawa, isinampay ni Sun A ang kumot sa rooftop, tinatamasa ang mainit na sikat ng araw at masayang nakipag-usap kay Jeonwoo. Nahulog ni Sun A ang kanyang notebook sa silid ni Jeonwoo, kaya humingi siya ng tulong sa kanya na hanapin ito. Nagkataong nakakita si Jeonwoo ng isang nagniningning na asul na pulsera sa ilalim ng kama na nagpapaalala sa kanya ng mga piraso ng alaala paminsan-minsan. Nagpunta siya kay Myung-won upang ipa-appraise ang pulseras. Sinabi niya na ito ay isang antigo mula sa Silla Dynasty at pinayuhan si Jeonwoo na pumunta kay Choi In-sub upang imbestigahan ang pinagmulan nito. Nagpaalam si Jeonwoo kay Sun A at nang makita siyang nakapikit at lubos na nakalubog sa kanyang imahinasyon, lumabas na iniisip niya ang halik kay Jeonwoo. Akala ni Sun A ay gusto ni Jeonwoo na samahan siya sa Choi In-sub, ngunit hindi niya inaasahan na gusto lang niyang ipaalala sa kanya na alagaan sina Kim Chae-yoon at Kang Chul-sung. Medyo nadismaya siya, ngunit sa kabutihang palad, naaalala pa rin ni Jeonwoo na may utang pa si Sun A sa kanya na isang pagkain na nagpasaya sa kanya muli. Nagdala si Park Seogwang ng bagong promissory note kay Sun A na nagpapaalam sa kanya na 7 taon na ang nakakaraan ay humiram ang kanyang tiyuhin ng 30 milyong won, ngunit hindi pa nababayaran ang 1 sentimo. At ngayon ay umabot na sa mahigit 2 bilyong won ang interes. Para kay Sun A, ito ay isang kakilakilabot na gulat, ang pasaning bagong natanggal ay muling bumalik sa kanyang balikat, at ang nakakainis na si Park Seogwang ay mananatili sa gusali upang maningil ng utang. Ang damdamin ni Sun A ay bumaba mula sa tuktok ng kaligayahan, patungo sa kalaliman ng kawalan ng pag-asa.
Dinala si Kim Chae-yoon ng mga receiver sa tabi ng Diyos. Upang maging isang receiver si Kim Chae-yoon, ipinangako ng Diyos na bibigyan niya si Kang Chul-sung ng masaya at mapalad na buhay. Kahit na malilimutan ni Kang Chul-sung ang kanyang kapatid, para sa kinabukasan ng kanyang kapatid, pumayag si Kim Chae-yoon na uminom ng tsaa ng receiver at maging isa sa kanila. Ang ama ni Kim Chae-yoon na si Myung-won ay nakatayo sa labas ng pinto, ngunit hindi naglakas loob na pumasok upang yakapin ang kanyang anak. Nadismaya ang mga tauhan ni Park Soo-gwang sa kanyang duwag na pag-ugali kay Sun-a. Nagrereklamo na nawalan siya ng dating anyo nang matakot sa isang batang babae. Desidido si Park Soo-gwang na bawiin ang kanyang dating tapang. Pinangunahan niya ang kanyang mga tauhan upang unang turuan ng leksyon ang matabang nangungupahan na madalas makialam. Pagkatapos ay pumunta sa bahay ni Sun-a upang halugugin ang sertipiko ng pagmamay-ari ng bahay. Nakita ng mag-ina sa roong 202 ang nangyari at agad na tumawag sa pulis at kay Sun-a. Ngunit abala siya sa pagbebenta sa harap ng tindahan ng manok kaya hindi siya makasagot agad. Ibinigay ng may-ari ng tindahan ang telepono kay Sun-a, at nang malaman niyang nanggugulo si Park Soo-gwang sa bahay, dali-dali siyang sumakay ng electric bike pa uwi. Tinawag ni Sun-a si Park Soo-gwang na walang kahihiyan na puro gawaing tulad ng magnanakaw ang ginagawa. Nang ipaalala ng mga tauhan kay Park Soo-gwang na hanapin ang mga dokumento sa attic, agad na tumakbo si Sun-a sa kanyang silid upang kunin ang sertipiko ng pagmamay-ari ng bahay. Ang mag-ina sa roong 202 ay nasa loob din ng silid upang suportahan si Sun-a. Tumawag siya kay Kim Han-jong para humingi ng tulong, ngunit hindi niya sinasagot ang tawag. Pumasok si Park Soo-gwang at ang kanyang mga tauhan sa attic na humihingi ng mga dokumento kay Sun-a. Sa isang kritikal na sitwasyon, biglang lumabas si Kim Han-jong mula sa banyo, dinala sina Sun-a at ang iba pa sa isang ligtas na lugar. Nagulat sina Sun-a at ang lahat sa kakayahan ni Kim Han-jong sa teleportasyon at bumalik siya upang harapin si Park Soo-gwang. Niloko ni Kim Han-jong si Park Soo-gwang at ang kanyang mga tauhan na hanapin si Sun-a, at pagkatapos ay dinala niya sila mismo sa istasyon ng pulisya upang sumuko. Nagulat ang lahat sa takot habang tuwang-tuwa ang pulisya. Ipinaliwanag ni Kim Han-jong kay Sun-a ang kanyang matagal nang itinagong kakayahan sa teleportasyon, ngunit hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ito sa mag-ina sa roong 202. Nakita ni Jeon-woo na magulo ang silid ni Sun-a at nahulaan niyang kagagawan ito ni Park Soo-gwang. Pumunta siya sa opisina ni Park Soo-gwang, tinali siya at kinuha ang bagong promissory note na nagpagalit sa kanya. Naglilinis si Sun-a ng kanyang gumulong na silid nang biglang dumating si Jeon-woo na hindi niya napigilan ang kanyang luha. Ibinalik ni Jeon-woo ang promissory note kay Sun-a, hindi niya alam kung paano siya pasasalamatan, mahina lang siyang hinalikan sa pisngi. Pareho silang nahihiyang tumalikod. Pagka-uwi ni Jeon-woo sa basement, matamis niyang inalala ang halik ni Sun-a, at nagtaka kung bakit wala siyang maalala tungkol kina Kim Chae-yoon at Kang Chul-sung. Bigla siyang lumingon at nakita ang isang estranghero na nakasuot ng puting damit na nakaupo sa kanyang opisina. Ito ang Diyos na dumating upang magtanong tungkol sa pulseras. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa rin nalulutas ni Jeon-woo ang misteryo nito. Pagka-uwi pa lang ng Diyos sa kanyang palasyo, bumisita na si Myung-won sa kanya. Muling nagsinungaling si Sun-a sa may-ari ng tindahan na nanalo siya sa loto, kaya nabayaran niya ng sabay-sabay ang kanyang malaking utang. Bagaman kakaiba at hindi makatotohanan ang pakiramdam, masaya pa rin ang may-ari ng tindahan dahil nakawala na si Sun-a sa kanyang pasanin. Desidido si Sun-a na maging isang manunulat, ngunit hinikayat siya ng may-ari ng tindahan na dapat siyang maging proactive kay Jeon-woo. Inanyayahan ni Sun-a si Jeon-woo na maghapunan at ibinigay sa kanya ang unang kabanata ng kanyang bagong nobela. Gayunpaman, patuloy na iniisip ni Jeon-woo kung bakit interesado ang Diyos sa pulseras, kaya hindi niya talaga napansin ang gawa ni Sun-a, basahin lamang ito ng formal. Ito ang ikinagalit ni Sun-a, malakas siyang humunguya at binawi ang manuskrito. Mag-isang umuwi si Sun-a, naiinis na humiga sa sofa, iniisip ang malamig na pag-ugali ni Jeon-woo. Nagtanong ang may-ari ng tindahan kung kumusta na, at sa tono ng boses ni Sun-a, nahulaan niya na hindi naging maganda ang date, kaya niyaya niya si Sun-a sa kanilang lihim na base para maglabas ng sama ng loob. Malungkot na lumabas, nakasalubong ni Sun-a si Kim Han-jong. Nahulaan niya ang dahilan kaya naisip niyang mayroon pa siyang pagkakataong ligawan si Sun-a at sinundan siya sa lihim na base. Lihim silang sinubaybayan ni Myung-won na inutusan ng Diyos na arestuhin si Sun-a. Nag-aalala si Jeon-woo na mapanganib si Sun-a kaya sinundan din niya sila doon. Lasang si Sun-a at may sama ng loob na tinanong si Jeon-woo kung bakit siya malamig sa kanyang damdamin, na nagdulot ng sakit at pagkawala ng pagpapahalaga sa sarili sa kanya. Sa katunayan, gustong-gusto ni Jeon-woo na makita si Sun-a na ganoon na lang ang pag-aalala sa kanyang ugali, hindi niya maitago ang ngiti sa kanyang mga labi, tinatamasa ang tamis ng pag-ibig. Hindi nakayanan ni Kim Han-jong ang pagiging matalik ng dalawa, kaya umalis siya ng mas maaga, ngunit natuklasan niyang naghihintay ang mga nakaitim na receiver sa bahay. Kinailangan ni Kim Han-jong na gamitin ang kanyang kakayahan sa teleportasyon upang makatakas. Nang buhati ni Jeon-woo si Sun-a pauwi ay nakasagupa niya si Myung-won na balak sanang arestuhin si Sun-a, ngunit hindi niya magamit ang kanyang kakayahan sa paghinto ng oras.
Sa sandaling balak ng bawiin ni Myung-won ang kakayahan ni Jeon-woo, biglang lumitaw si Kim Han-jong at pinabagsak si Myung-won ginamit ang teleportasyon upang dalhin sila ng ligtas pabalik sa gusali. Si Sun-a ay mahimbing na natutulog kaya wala siyang alam sa nangyayari. Si Jeon-woo ay nagbabantay sa kanya habang si Kim Han-jong ay pansamantalang natutulog sa sofa sa sala. Kinabukasan ng umaga, sumikat ang araw sa silid at dahan-dahang nagising si Sun-a. Nang makita si Jeon-woo sa tabi ng kama, naalala niya ang kanyang pagkalasing at pagwawala kagabi, kaya nahiya siyang dahan-dahang umalis ng silid. Nang makita si Kim Han-jong na nakakunot ang noo sa sofa, naawa si Sun-a, kinumutan siya at balak lumabas para lumanghap ng sariwang hangin. Sa kabutihang palad, nagising si Jeon-woo sa oras at sumama sa kanya, kung hindi ay nahuli na sana si Sun-a ni Myung-won. Magkasama silang tatlo na nag-almusal, ngunit hindi inaasahan ni Sun-a na aabangan siya ni Myung-won sa banyo. Sa kabutihang palad, nag-aalala sina Jeon-woo at Kim Han-jong para kay Sun-a kaya't agad silang tumakbo sa banyo upang iligtas siya. Hinawakan ni Kim Han-jong si Myung-won habang hinila ni Jeon-woo si Sun-a upang tumakas. Matapos dalhin sina Jeon-woo at Sun-a sa isang ligtas na lugar, napalibutan si Kim Han-jong ni Myung-won. Matapos ang maikling pagtatalo, handa na si Myung-won na bawiin ang kapangyarihan ni Kim Han-jong. Ngunit nang lumingon si Kim Han-jong, natigilan siya, nakilala niya na ang taong nasa harap niya ay ang kanyang ama. Si Kim Han-jong ay misteryosong nawawala ng mahigit 10 taon. Naalala rin ni Myung-won ang malalabong alaala ng boses ng batang si Kim Han-jong na tinatawag siyang ama noon. Dahil sa kaguluhan, hindi na maipagpatuloy ni Myung-won ang kanyang misyon ng pag-aresto at tumakas sa isang sulok, sumisigaw sa sakit. Bumalik si Myung-won sa gusali ni Sun-a. Umupo, tinitingnan ang larawan ni Kim Han-jong noong bata pa at nag-iisip ng malalim. Masaya si Kim Han-jong dahil nagsimula nang maalala siya ng kanyang ama. Ang muling pagsasama ng mag-ama ay dapat na masaya, ngunit sumasakit ang ulo ng Diyos na hindi maintindihan kung paano naaalala ni Myung-won ang kanyang pamilya kahit na nabura na ang kanyang mga alaala. Hindi makapaniwala si Kim Han-jong nang tanungin niya ang kanyang ama kung naaalala ba siya nito. Yumuko si Myung-won ng tahimik, binubuklat ang isang libro na mailarawan ni Kim Han-jong noong bata pa, na nagpaalala kay Kim Han-jong sa mahirap na panahon nang malubha ang sakit ng kanyang ina at biglang nawala ang kanyang ama. Noong panahong iyon, kahit na 10 beses na mas mabilis magtrabaho si Myung-won kaysa sa iba, hindi pa rin sapat ang pera para bayaran ang mahal na bayarin sa ospital ng kanyang asawa, at wala rin siyang pambayad sa upa. Buhay pa noon ang ama ni Sun-a, at labis siyang nakiramay sa sitwasyon ni Myung-won, kaya pinayagan niya ang kanilang pamilya na ipagpaliban ang bayad sa upa hanggang sa malampasan nila ang kanilang mga paghihirap. Nang marinig ni Sun-a na may utang sa upa ang ama ni Kim Han-jong, labis siyang hindi nasisiyahan noon at kinantiyawan si Kim Han-jong na isang mahirap na bata na hindi makabili ng laruan na nakasakit sa batang kaluluwa ng batang lalaki. Siyempre, pinagsabihan ng kanyang ama ang mapagmataas na si Sun-a. Nakatayo ang kawawang si Kim Han-jong sa loob ng tindahan ng laruan, hindi inaalis ang tingin sa maliit na race car, ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanais. Nagkataong dumaan si Myung-won sa tindahan, nakita ang kanyang anak na mailabis na pagnanais sa laruan, at nangako na bibili ng isa para sa kanya kapag gumaling na ang kanyang ina. Sa huli ay ngumiti si Kim Han-jong ng masaya. Ang kapatid ni Myung-won ay nalulong sa masamang landas, kinuha ang malaking halaga ng pera ng isang gang na nagnanakaw ng mga antigo. Dahil sa matinding paghabol ng gang, wala siyang magawa kundi magmakaawa kay Myung-won na gamitin ang kanyang kakayahan sa teleportasyon upang tulungan ang gang na makapasok sa museo at nakawin ang mga antigo upang makalabas sa gulo. Mariing tinanggihan ni Myung-won ang kanyang kapatid. Nang hindi siya tulungan ng kanyang kapatid, lumipat ang kanyang kapatid kay Kim Han-jong na mayroon ding kakayahan sa teleportasyon. Binigyan niya si Kim Han-jong ng isang set ng laruang sasakyan, dinala ang kanyang pamangkin sa isang masarap na kainan. Bagaman labis na nagpapasalamat si Kim Han-jong sa kabaitan ng kanyang tiyuhin, ngunit naalala pa rin niya ang turo ng kanyang ama, tumanggi siyang tumulong sa masamang gawain. Nakita ni Myung-won ang set ng laruang sasakyan sa mesa. Akala niya ay hindi nakayanan ni Kim Han-jong ang tukso at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang nakawin ang laruan. Galit na tinanong ang kanyang anak. Umiyak si Kim Han-jong sa takot, sinasabing gusto ng kanyang tiyuhin na hiramin ang kanyang kakayahan. Akala ni Myung-won na dahil sa laruan ay nasangkot si Kim Han-jong sa iligal na gawain ng kanyang tiyuhin, at labis siyang nagalit, pinagalitan ang kanyang anak na hindi sumusunod sa tamang landas. Umiyak si Kim Han-jong at ipinagtanggol ang kanyang sarili. Ang pagtatalo ay nagpalubha sa sakit ng kanyang ina at kailangan siyang dalhin sa ospital na nagpalala sa kalagayan ng pamilyang mahirap na nga. Narinig ni Kim Han-jong ang pag-uusap ng doktor at ng kanyang ama tungkol sa kritikal na kalagayan ng kanyang ina at ang pangangailangan ng malaking halaga ng pera para sa paggamot. Upang iligtas ang kanyang ina, kinailangan niyang pumayag na tulungan ang kanyang tiyuhin na magnakaw ng mga antike. Tuwang-tuwa ang tiyuhin ni Kim Han-jong at agad na humanap ng gang upang planuhin ito. Sa pinto ng museo, sinabihan si Kim Han-jong na gamitin ang teleportasyon upang ipasok sila. Bata pa si Kim Han-jong at hindi pa ganap na kontrolado ang kanyang kakayahan sa teleportasyon, kaya't ilang beses siyang nabigo.
Akala ng pinuno ng gang na nagbibiro sa kanya ang tiyuhin ni Kim Han-jong at balak nitong saktan siya, kaya't hindi matiis ni Kim Han-jong na saktan ang kanyang tiyuhin at nag-concentrate ng buong lakas upang mag-teleport. At sa huli ay nabuksan ang pinto ng museo. Pumasok ang mga kriminal at ninakaw ang maraming mahahalagang antike, kabilang ang nagniningning na asul na pulseras na kinuha ng tiyuhin ni Kim Han-jong. Nag-alala si Myung-kwon nang makita si Kim Han-jong na huli at nang matuklasan niyang wala ang kanyang anak sa bookstore, nahulaan niyang may nangyaring masama. Sa kabutihang palad, si Myung-kwon, dumating si Myung-kwon sa bahay ng kanyang kapatid bago pa man makapatay ang mga kriminal. Iniligtas ang kanyang kapatid at anak, ngunit siya mismo ang malubhang nasugatan. Dinala ni Myung-kwon si Kim Han-jong upang tumakas at ang nagsisising kapatid ay isinubo ang pulseras sa kamay ni Kim Han-jong. Si Jeon-woo, bilang isang receiver, ay nasaksihan ang lahat at tinanggap niya ang utos mula sa Diyos na sa sandaling ito ay si Myung-kwon at Kim Han-jong ang dumakip. Dinala ni Myung-kwon si Kim Han-jong sa isang ligtas na lugar at umalis, ngunit nahuli pa rin siya ni Jeon-woo. Hindi matiis ni Kim Han-jong na makita ang kanyang ama sa panganib. Lihim siyang bumalik upang iligtas ang kanyang ama at hinawakan niya ang pulseras habang nagmamakaawa kay Jeon-woo. Ang pulseras ay nagliliwanag na nagpaalala kay Jeon-woo sa mukha ng tao, malabo, matamis at masakit. Sa kasamaang palad, walang awa pa ring binawi ni Jeon-woo ang kaluluwa ni Myung-kwon at si Kim Han-jong ay maswerte lamang na nakaligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi makayanan ang nagpapahirap ng mga piraso ng alaala, dinala ni Jeon-woo si Sun-a upang makita si Myung-kwon. Ipinagtapat niya na ang pulseras ang simbolo ng kanilang pag-ibig, at bago pa man makita ni Jeon-woo ang pulseras, maaalala niya ang magagandang sandali kasama si Sun-a, ngunit kasabay nito ay malalagay din siya sa masakit na sumpa. Sa huli ay naintindihan ng dalawa na ang subconscious na pagnanais ni Jeon-woo ang nagpaulit sa kanilang pagkikita, muling nagkabuhol-buhol ang kanilang mga landas. Naaalala ni Myung-kwon ang nakaraan at nagpasya na protektahan ang kanyang anak kahit na kailangan niyang talunin ang kanyang kapwa receiver. Agad na pinabalik siya ng Diyos. Pagkatapos kumbinsihin si Myung-kwon, muling inutusan siya ng Diyos na bawiin si Kim Han-jong. Hindi naglakas loob si Myung-kwon na makipagtalo. Nagkita ang mag-ama pagkatapos ng maraming taon ng pagkawala, niyakap ang isa't isa at umiyak ng malakas, ngunit hindi nila alam kung paano malalampasan ang mga paghihirap na nasa harap nila. Dinala ni Myung-kwon ang kanyang anak na si Kim Han-jong upang tumakas sa mga eskinita, ngunit patuloy silang sinusundan ng mga receiver. Sa huli ay na-corner sila. Sinabihan ni Myung-kwon si Kim Han-jong na tumakas sa likod na pinto habang kinakaharap niya ang mga receiver. Inakusahan ng mga receiver si Myung-kwon ng pagtataksil sa kanilang misyon para sa kanyang sariling kapakanan. Ngunit naniniwala siyang ang pagmamahal sa pamilya ang pinakamahalaga sa buhay. Handa siyang isakripisyo ang lahat upang iligtas ang buhay at kaligayahan ni Kim Han-jong. Nagdadalamhati rin siya sa trahedya ng mga taong may kapangyarihan na pagkatapos ay naglaho na parang abo. Dumaan si Kim Han-jong sa portal ng kanyang ama, patungo sa tindahan ng laruan kung saan siya dati ilabis na naghahangad noong bata pa. Ngayon ay nawala na ang kanyang kakayahang mag-teleport dahil sinipsip ng kanyang ama ang kanyang kapangyarihan, ginawa siyang isang ordinaryong tao na hindi na kailangang matakot na habulin ng mga receiver. Ito ang huling regalo ni Myung-kwon sa kanyang anak. Ang katulong ng Diyos ay naghihintay na. Dito, na ipinapaalam kay Kim Han-jong na si Myung-kwon na sumipsip ng kapangyarihan ng mga taong may espesyal na kakayahan, ay malapit ng maglaho. Tiningnan ni Kim Han-jong ang laruang sasakyan na bigay ng kanyang ama sa lupa at umiyak siya ng tahimik. Lubos na naantig ang babaeng receiver nang makita si Myung-kwon na naglaho. Kinwestiyon niya ang Diyos kung bakit niya binubura ang mga alaala ng mga receiver na nagpapawala sa kanilang kabuluhan sa pag-iral. Inamin ng Diyos na ginawa niya ito upang mapanatili ang kaayusan ng mundo ng mga Diyos na pumipigil sa mga receiver na magkagulo. Bagaman hindi nasisiyahan sa paliwanag ng Diyos, ininom pa rin ng babaeng receiver ang tsaa na nagbubura ng alaala, kusang loob na naging tapat na alipin ng Diyos na nangunguna sa pangkat upang arestuhin sina Sun-a at Jeon-woo. Dumating ang babaeng receiver sa harap ng bahay ng dating Diyos at hiniling na ibigay niya ang mga tao, ngunit binuhusan siya ng tubig. Binuhusan ng tubig ang kanyang mukha at pinaalis. Bagamat nilait, matyaga pa rin siyang naghintay sa harap ng pinto. Nang malaman niyang hindi nakikipagtulungan ang dating Diyos, personal na dumating ang kasalukuyang Diyos upang makipagkita. Nahulaan na ng dating Diyos ang pagbisita ng kasalukuyang Diyos, kaya't hinayaan niyang tumakas sina Jeon-woo at Sun-a ng maaga. Dumating si Kim Han-jong upang sunduin sila, dinala sila sa isang ligtas na lugar sa pamilyar na gusali. Nag-usap ang dalawang henerasyon ng mga Diyos habang palihim na sinusuri ang isa't isa. Nang hindi nakatingin ang dating Diyos, ginamit ng kasalukuyang Diyos ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin siya. Pagkatapos ay inutusan ang babaeng receiver na dalhin ang kanyang mga tauhan sa gusali upang arestuhin sina Jeon-woo at Sun-a. Kakagaling lang ng tatlo, nagkukwentuhan tungkol sa mga nangyari. Sa mga araw ng pagtakas ng biglang sumugod sa basement ang katulong ng Diyos at ang babaeng receiver, kasama ang isang pangkat ng mga tao na ikinagulat nilang tatlo at napaatras. Kinamusta ng katulong ng Diyos ang nakatatandang si Jeon-woo, umaasa na makatakas siya.
Mariing tumanggi si Jeonwoo na sumuko, pinindot niya ang kanyang daliri upang patigilin ang oras, ngunit nagawa rin ng katulong ng Diyos na hiramin ang kakayahang kontrolin ang oras, tinalo ang kapangyarihan ni Jeonwoo. Sina Jeonwoo, Sun-a, at Kim Han-jong ay napilitan ng mga receiver. Nang balak ng bawiin ng katulong ng Diyos ang kaluluwa ni Sun-a, natakot siyang tumingin kay Jeonwoo at nanginginig ang kanyang labi na tinawag ang pangalan nito. Nagpaalala ito kay Jeonwoo sa masakit na alaala ng nakaraan. Sumisigaw na naglabas ng maitim na usok na nagpaatras sa mga receiver. Dahil alam niyang kontrolado na ng mga receiver ang iba, pinakawala ng kasalukuyang Diyos ang dating Diyos. Dahil alam na hindi na niya kayang baliktarin ang sitwasyon, kinuwento na lamang ng dating Diyos sa kasalukuyang Diyos ang nakaraang buhay ni Jeonwoo at Sun-a at ang sikreto ng protektang pulseras. Sa nakaraang buhay, si Sun-a ay isang art restorer sa isang guild. Nagkataong nakilala niya si Jeonwoo, unti-unting nagkaroon sila ng damdamin at nagmahalan. Sinabi ni Sun-a kay Jeonwoo na ang pulseras na iniwan ng kanyang mga ninuno ay may espesyal na kakayahan na tumulong at muling likhain ang kanilang kapalaran. Ipinahayag niya ang kanyang kaligayahan sa piling ni Jeonwoo at sinagot niya ito ng isang mainit na halik na nagpatibay sa kanilang kapalaran sa pulseras. Nang malaman ng dating Diyos na mahal ni Jeonwoo si Sun-a, labis siyang nag-alala. Mariin niyang tinutulan ang kanilang pag-ibig, ngunit desidido si Jeonwoo na ipagtanggol ito. Gayunpaman, hindi niya matatanggihan ang katotohanan na si Sun-a ay may kapangyarihan sa oras, at bilang isang receiver na nanghuli ng mga taong may kapangyarihan, kailangan niyang saksihan ang paglaho ng kanyang mahal. Ayaw ng Diyos na danasin ni Jeonwoo ang sakit na ito, kaya't lihim niyang ipinadala ang mga receiver upang kuhanin si Sun-a. Nagmamadali si Jeonwoo, tumakbo upang iligtas ang kanyang mahal, handang ipagpalit ang kanyang buhay para sa buhay ni Sun-a. Gayunpaman, hindi maaaring sirain ng Diyos ang balanse ng mundo ng tao dahil sa personal na damdamin at desidido siyang bawiin ang kaluluwa ni Sun-a. Kusa namang dumaloy ang kaluluwa niya sa protektang pulseras. Ang naghihirap na tingin ni Sun-a bago siya mamatay ay nagdulot ng matinding sakit kay Jeonwoo at nagmakaawa siya sa Diyos na burahin ang mga masakit na alaalang ito. Nawala ng malay si Jeonwoo at ang dating Diyos, si Kim Han-jong, at si Sun-a ay umupo sa tabi ng kama, naghihintay na magising siya. Nang magising si Jeonwoo, masaya ang dating Diyos dahil nabawi niya ang kanyang mga alaala. Niyakap ni Jeonwoo nang mahigpit si Sun-a, ang taong may nakatakdang kapalaran sa kanya. Matapos maranasan ang maraming panganib at malapit ng mamatay kasama si Sun-a, unti-unting binitawan ni Jeonwoo ang galit sa nakaraan at sa halip ay nagkaroon ng pasasalamat sa dating Diyos. Lahat ay nagtataka tungkol sa kasaysayan ng misteryosong pulseras, maging ang dalawang henerasyon ng Diyos ay hindi maipaliwanag ang pinagmulan at salamangka nito. Alam ni Sun-a na natagpuan na ni Jeonwoo ang pinagmulan ng pulseras at ang kanyang mga alaala sa nakaraang buhay ay nakaimbak din doon kaya gusto niyang isuot ang pulseras upang balikan ang nakaraan. Binalaan ng Diyos si Sun-a na maaari siyang makakita ng hindi matitiis na sakit at pinayuhan siyang huwag subukan. Ayaw na ayaw din ni Jeonwoo na danasin ni Sun-a ang pagsubok na ito at sinubukan niyang pigilan siya sa pagsusuot ng pulseras. Akala ng matapang na nangungupahan sa roong 201 at ng mag-ina sa roong 202 na dinala ni Park sa ugwang hanggang upang guluhin si Jeonwoo, kaya't dali-dali silang bumaba sa basement upang tumulong. Nang malaman nilang ang dating Diyos ang tumulong sa kanila, ibinaba nila ang kanilang mga armas at umupo upang mag-usap. Nagpasalamat ang ina ni Soo na kay Jeonwoo sa pagtuturo sa kanila kung paano harapin ang nakaraan at abutin ang hinaharap na tumulong sa kanilang makahanap ng kahulugan at kaligayahan sa buhay. Naantig si Sun-a sa mga salita ng ina ni Soo na at nagpasya siyang isuot ang pulseras upang mahanap ang kanyang mga alaala sa nakaraang buhay na maramdaman ang magagandang sandali kasama si Jeonwoo noon. Ginagalang ni Jeonwoo ang desisyon ni Sun-a at tahimik siyang nanatili sa tabi niya upang protektahan siya. Nang muling matagpuan ang kanyang mga alaala sa nakaraang buhay, napaluha si Sun-a habang nakatingin kay Jeonwoo, habang tinitingnan ang kanyang nakaraang buhay na puno ng emosyon. Umaasa si Sun-a na matulungan si Jeonwoo na mabawi ang nawalang oras, kaya humingi siya ng tulong kay Myung-on, ngunit bumuntong hininga lang siya. Nag-aalala si Myung-on na patuloy silang hahabulin ng kasalukuyang Diyos, kaya pinayuhan niya silang umalis kaagad sa lugar na ito. Gaya ng inaasahan, lumitaw ang Diyos sa harap nila. Dinala ng ina ni Soo na ang kanyang anak na babae, si Kim Han-jong, at ang kanyang magiging manugang na lalaki upang harangan ang daan ng Diyos. Pinuna niya ang Diyos sa pagpatay sa mga inosente, na sinasabing walang karapatan ang Diyos na kumuha ng buhay ng isang mabait, mainit, at matulungin na tao tulad ni Jeonwoo. Nagpapasalamat ang lahat sa pagtulong ni Jeonwoo upang tumulong at sabay-sabay silang tumayo upang protektahan siya at si Sun-a. Isinuot ni Sun-a ang pulseras at nabawi ang kanyang kapangyarihan sa nakaraang buhay. Ayaw niyang muling masaktan si Jeonwoo dahil sa kanya, kaya't sinipsip niya ang kanyang kakayahang kontrolin ang oras na naging tanging may kapangyarihan na natitira doon. Kusa namang lumapit si Sun-a sa harap ng Diyos at humiling na bawiin ang kanyang kaluluwa kapalit ng masayang buhay para kay Jeonwoo. Hindi napansin ni Sun-a na ang kanyang pag-alis ay nagdulot ng walang katapusang kalungkutan kina Jeonwoo at sa mga nakapaligid sa kanya, kaya't pinatigil niya ang oras.
Sinamantala ng Diyos ang pagkakataong ito upang bawiin ang kaluluwa ni Sun A at muling dumaloy ang kanyang kaluluwa sa pulseras. Nang patuloy na lumipas ang oras, nawala ang alaala ng lahat kay Sun A. Tanging sina Jeon-woo at Kim Han-jong lamang ang nakaramdam na may mahalagang bagay na nawala sa sandaling iyon. Si Kim Han-jong ang pumalit kay Sun A bilang may-ari ng gusali, nangongolekta ng bayad sa pamamahala mula sa mga nangungupahan. Si Jeon-woo ay naging isang manunulat gamit ang mga salita upang itala ang kanyang buhay. At si Sun A ay naging isang trainee receiver, hinahabol ang mga taong may kakayahan sa madilim na eskinita. Hindi magampanan ng maayos ni Sun A ang kanyang papel bilang receiver na nagpapabigat sa isip ng Diyos, ngunit dahil sa kanyang pangako sa dating Diyos, hinayaan na lang niya itong kumilos ng malaya. Bagamat lahat ng tungkol kay Sun A ay nawala ng walang bakas, hindi pa rin lubusang nakakalimutan ni Kim Han-jong si Sun A. Umaasa siya sa mga pira-pirasong alaala upang maalala si Sun A na ngayon ay wala na, tulad ng pag-alaala niya sa kanyang ama na naging isang receiver. Ang espesyal na kakayahang ito ay ginawa siyang tanging nakakaalala kay Sun A. Ibinigay ni Kim Han-jong kay Jeon-woo ang address at impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng taong matagal na niyang hinahanap. Agad na naghanda si Jeon-woo upang umalis. Sa sandaling ito, hinahabol ni Sun A ang isang bata na may kakayahan sa oras na nilikha ni Myung-won na tumatakbo sa harap ni Jeon-woo. Nakita niya ang mukha ni Sun A at labis niya itong naramdaman na pamilyar, ngunit hindi niya maalala kung sino ito. Muling nakita ni Jeon-woo. Patunay na talagang umiiral ang kapalaran at ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat ng hadlang. Mag-subscribe sa channel ng Jin 8U upang hindi mapalampas ang mga kapanapanabik na video.